Nagiging biktima tayo because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. Malungkot ka lang, ina-announce mo na sa buong mundo malungkot ka. Bago pa tayo kumain, kailangan may picture muna. Sa gitna ng lumalaking online dating scene sa Pilipinas, muling nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ang Scam Watch Pilipinas tungkol sa bagong modus operandi ng love scams gamit ang artificial intelligence. Ayon kay Josel de Guzman, founder ng Scam Watch Pilipinas, 5 ang pangunahing target ng love scammers. Kabilang dito ang matatanda, solo parents, mga naghahanap ng kapartner, gayon din ang financially stable professionals at mga individual na pressured sa kasal o nahihirapang makahanap ng relasyon. Mas pinadali na rin at mas organisado na ngayon ang panlilinlang sa mga biktima dahil gumagamit na ng peking profiles at AI-generated photos ang mga scammer. Scripted at automated na ang pakikipag-usap ng mga scammer na naglalayong manipulahin ang damdamin ng biktima bago humingi ng pera. Just to manage expectation, si Global Anti-Scam Alliance, doon sa survey nila, until now, we still stand by 3% lang. 3% lang yung chance na marirecover pa yung pera mo pag na-scam ka. So, ganun kaliit yung chance. Kaya nasa prevention kami. Kabilang sa mga profile ng love scammer sa bansa ang sad boy o sad girl na nagkukwento ng karanasan para makakuha ng simpatya pagkatapos ay hihiram ng pera. Ang seducer na gumagamit naman ng kaakit-akit na profile picture o sexual na pakikipag-usap, kabilang ang paghingi at pagbabahagi ng mga pribadong impormasyon at larawan na ginagamit sa paraan ng pang-blackmail. Investor, kung saan nagpapanggap na foreigner, nagbabahagi ng mga lifestyle photo at nanghihikayat ng peking investment. The serviceman, na nagpapanggap naman ng military officer na target kadalasan ng mga matatandang babae at nanghihingi ng monetary assistance. May tinatawag din na the escort kung saan nagpapakita ng mga sexual na larawan at humihingi muna ng pera bago makipag-meet up. Habang ang slow burn ay gumagamit ng harmless na kwentuhan, pagkuha ng tiwala, pagpapakita ng parehong interes na kalaunan ay nauuwi sa pagmamanipula at paghingi ng pera. Paalala ng CICC sa publiko na maging mapagmatsyag sakaling makaranas ng kasing katulad ng mga palatandaan, hinihikayat ang publiko na mag-report sa National Anti-Scam Hotline upang makatulong sa investigasyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.